1. Saksi sa Double B. Weng, nasa linya na natin si Senador Panfilo Lacson. Senator Ping, magandang umaga. Si Joel Siweng. Magandang umaga po. Ay, Joel, Weng, magandang umaga at sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. Salamat po sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Kaisa ninyo si Presidente doon sa paglalatag po ng reforma sa budget. Ang binanggit niya kahapon kasi hodang magkaroon daw ng reenacted budget basta't hindi akma sa National Expenditure Program ng pamahalaan na hindi niya ito papayagan. Anong initial reaction ninyo yung narinig nyo ito, Senator? Yung kabuuan muna ng SONA, no? Sige po. Na I'm giving him very high marks simply because two reasons, ano? Sinimulan niya na inacknowledge niya yung frustration ng ating mga kababayan sa 3 taon niyang unang 3 taong panunungkulan. At manifested ito noong resulta ng eleksyon, yung midterm. Maliwanag yon, inacknowledge niya, and then nilahad niya yung mga naging accomplishments at saka yung kanyang mga plano. Like yung inflation, bababa, yung unemployment rate, nasa 4%, tapos yung mga programa, mga planong 100 million na coconut seedlings, itatanim sa loob ng 3 taon. Yung iba mga ambitious, lalo doon sa health program at saka doon sa mga health, sa education sector. Ano? Pero let's see, ang talaga naman maghuhusga sa kanya dyan, yung performance, hindi yung binitiwan. At ito, kinap niya yung kanyang State of the Nation address nang may babala na alam niya naman ang tinatamaan yung audience niya mismo na nasa harapan niya. Kami lahat. Ano? Dahil ang sabi ko, ang favorite quote ko from the SONA, mahiya naman kayo. Yung talab talaga sa buto yun. Pag hindi pa naman tinablan, yung mga senador at saka mga kongresista, talagang sagat na rin talaga sa buto na hindi nahihiya. Senator, hindi ho tinablan kasi pumalakpak pa ho eh. Hindi. Yung palakpak, hindi natin alam kung na nasa isip nila. Yung iba siguro, pumalakpak, may dahilan na rin kami sa aming mga, pwede nating parang bigyan natin ng good faith, benefit of the doubt, na at least meron kami maidadahilan sa aming mga constituents na eto, wala kami magagawa masyado, hindi kami makapag-realign, makapag-insert. Pasensya na kayo kasi utos ng Pangulo. Kapag hindi aligned sa National Expenditure Program, ibabalik niya. Meaning, hindi niya pipirmahan. Parang good as vetoed yung budget measure. At sabi niya, hindi siya nangangamba na maski mag-reenacted budget. Now, there lies the danger. Kasi i-reenact mo yung budget, tulad na nabanggit ni Weng kanina, nakikinig ako sa inyo, nanonood ako, na very dangerous yung reenacted budget. Especially na yung 2025 budget, sinabi rin ng Pangulo na hindi niya na nakilala yung NEP at dinescribe ko ito as mangled beyond recognition. So pag nireenact mo yun, of course, nakalutang naman lahat yun, ano? Naka-float lahat yun kasi walang items Yung items para sa 2025. Yes. So may danger doon. So I just hope na ang queue makuha ng Kongreso, both houses, na huwag na natin masyadong kalikutin. Tapos sa flood control, parang affirmation ng aking nauna mga pahayag na sa loob ng 15 taon, Weng, Joel, no? 2 trillion pesos, 1 trillion 907 billion. Pag sinuma total mo ngayon, napakalaki nasaan, bakit bumaha tayo? Sinasabi ko nga na bakit directly proportional yung taas ng tubig baha do sa ating budget na nilalaan para sa flood control. Senator, yung babala ni Presidente, workable ba yun? Yung magkaroon tayo ng inventaryo na lahat ng flood control projects the last 3 years, alamin kung saan doon yung ghost project, ongoing at saka yung palpak na proyekto. At kailangan daw yun, inventaryohin isa-isa yun. Ipapublish ang listahan, pati yung mga taong nasa likod nito mga palpak na project. Sa tingin nyo magagawa ng gobyerno yun na ehekutibo? Medyo tedious pero kaya. Ako nga nagsisimula na na mag-inventaryo at maghanap ng mga proyekto na nakasaad sa GAA, sa budget books ng taong 2022, 2023, 2024. Pati 2025. Ang 2025, 346 billion yun ang nakalagak. Pero ang alam ko, maraming naka-FLR o ang tawag ngayon, PISARO, for issuance of SARO. Meaning, naka-hold, hindi nire-release. Kasi nga, nagalit ang Pangulo nang makita niya yung budget ng 2025. Ang dami niya nga binito Kasi hindi niya na nga raw makilala. At tinanong niya yung mga ahensya, hindi alam implementa kasi wala namang program of works.
Kita mo yun? Okay. Siguro yung mga tanong natin, gusto nating mapanagot yung mga taong nagbulsa nitong mga flood control projects Funds, na ito. Kaya lang, ang inatasan ni Presidente, DPWH, kung tatanungin ka ni Presidente, Senador, paano ba maimbestiga na maayos po ito at mapapanagot natin yung mga tao nasa likod po ng pagbubulsa dyan sa perang yan? Kasi itemized naman, ang mahirap hanapin doon yung medyo nakalamsam, nakatago, nakapark, kung saan-saan. Kasi meron tayong mga, yung Agno River Basin, yung mga proyektong ganon. Kasi minsan, pinapark nila ito doon sa parang nagkikreate ng office to conduct mga study, kunwari, yung mga research. Yun, mahirap yun. Kasi maliliit yun, pero consistent yun. Para bang makita yun eh. Pag uniformly nakapark sa isang item na pare-pareho yung makita mo na ito yung palagatasan, palabigasan, ika nga, na mga nagsingit. Pag sinabi po nakapark na pondo, ano pong ibig sabihin nun? Paano din siya ginagastos o pinire-release? At kanino? May item eh. Naka-item doon. Halimbawa, study. Bicol River Basin. Hindi matapos-tapos yung study. Yun ang medyo mahirap kapain kasi pero madali pa rin, pwede pa rin i-audit yun. Kasi anong resulta ng study nyo? Nasaan yung mga documentation yan? Kailan may paper trail yan? Kasi gumastos ka na halimbawa ng, sabihin natin 70 million to conduct research study kung paano mapaganda yung isang ilog, yung river basin. Nasaan yung resulta? Tapos anong implementasyon yan? Makikita basta't pagtsatsagaan lang. Senator, ito lang. Ang sabi, may babala si Presidente, hindi ba Joel, na hindi na dapat maulit sa 2026 budget. Paano po titiyakin natin na hindi ito mauulit? Sabi niyo nga, ang tinamaan kahapon ay yung mga nandun sa harapan niya mismo sa kanyang zona. Si Senator Ping. Kayo rin ang hahawak ng budget. Kayo rin ang maghaharap sa BICAM. Kayo yung mag-a-approve ng mga amendments or realignments. May tagabantay daw tayo ngayon. May tagabantay tayo ngayon, si Senator Lacson. Pasalamat kami, nandiyon ka. Kaya lang nag-iisa ka, Senator. Tutulong ako kasi dati ko naman ginagawa. Maski hindi naman, lalo ngayon, mas lalo lumakas ang loob ko, pati yung aking mga staff, nainganyo sila. Kasi mismo sa Pangulo na nanggaling, na pag hindi aligned sa National Expenditure Program, at saka maganda rin yung pahayag ni Secretary Pangandaman, ni Amena. Sabi niya, kinakausap niyang isa-isa yung mga department heads, department secretaries. Huwag na kayong lumapit sa mga congressmen, huwag na kayong lumapit sa mga senador para humingi ng augmentation. Kasi diyan nagsisimula eh. Yes. Alam mo, minsan pag budget deliberation, merong dadalaw na secretary o director ng isang ahensya, ng isang bureau o departamento. Senador, baka naman pwedeng i-augment nyo ito kasi kulang, hindi na-approve sa NEP, hindi na pasama. Baka pwedeng augment nyo na lang. Diyan nagsisimula. Na humihingi ngayon ng concession humihingi ng concession ngayon, Senador. Kasi ang sasabihin ng congressman ngayon, sige, pero magsisingit na rin ako ng para sa distrito. Yun. I remember, Senator, kwento lang Joel and Senator, dati, hindi na ngayon, hindi 19th and 20th Congress. Dati, pag merong appropriations budget hearing, merong small group of individuals, doon sa kabilang room habang naghihiring APRO committee, doon nag-uusap yung secretary at mga congressmen before. At alam naman namin yun kasi kasama yung sa nako-cover namin. Dapat hindi inaalaw yung ganun, di ba, Senator? Lahat ng usapan dapat sa mismong committee. Harap-harapan kayo doon, di ba? Pati sa BICAM dapat ganun. Yes, meron akong bill na i-final, refile na ito, yung people's participation in the budgeting process. Pangilang file ko na ito. Ang maganda ngayon, may narinig akong pahayag ni Speaker Romualdez mismo na siya open or in-encourage niya na maging transparent na ang bicameral conference, particular na sa budget. Kasi ibang bicameral conferences namin sa mga pangkaraniwang meals, mga measures, open naman sa media eh. Naka-matrix kami doon, ito yung disagreeing provisions, pagkasunduin natin, reconcile natin. Ang budget na namumukutangi na hindi na nga open sa publiko at sa media, wala pang minutes. Yun. Ito ngayon, dahil may pahayag mismo, Speaker of the House na ito. Opo. And I hope yung kanyang mga kapanalig, napakalakas naman ang kanyang influence sa House of Representatives. Kung gano'n ang kanyang marching order, wala naman siguro mga ngahas na kung meron man,
malulunod na yon sa panawagan ng Speaker of the House. So, may kakampi, ika nga, yung aking bill na pinasama, maski hindi pa naipapasa ito, pwede nang i-implementa na pagdating ng bicameral conference ng GAA para sa GAA 2026, maging open ito sa publiko. Ang aking bill kasi, Weng, Joel, accredited lamang ng mga civil society organizations at saka non-government organizations plus media. Hindi pwedeng labo-labo, maski sino pwedeng nandun, medyo magulo. Tapos hindi naman sila magpa-participate kung hindi, sila ay nakamatsyag. Kasi hindi naman pwede dahil yung bicameral conference yan, limited lang ang diskusyon yan do sa Senate panel at saka do sa House panel. Okay. So para sa plenaryo, sa committee hearings, may participation ng publiko, yung mga resource persons, yung mga eksperto. Pero pagdating sa plenaryo, hindi na sila pwede makialam. Kami na nag-uusap. Kasi after all, kami naman yung gubutuhan at kami yung nagdidebate. Pero at least nakamatsyag ang media, ang publiko. Hindi na yung the usual practice na, okay, the BICAM or so-and-so is hereby convened. Tapos sa acknowledgement ng mga miyembro, speech, tapos suspend. Small group BICAM, 2 taon na lang nag-uusap. Senator, nabiting kami. Pwede ba namin gawing magkaroon ng part 2 dito? Kayo kausap natin ulit. Sige. Bago, Okay, sorry. bago siguro balangkas ng budget, no? Mag-kausap tayo ulit. Pag-usapan natin ng budget In the meantime, 2026. salamat sa oras Thank mo. you. Mag-ingat ka. Sir, Thank you. ingat po. Good luck po. Thank you. Alright. Senator Panfilo Lacson, mga kapuso, oras natin, 8:55. Radyo na.